yung Game 1 ng PBA Commissioner's Cup Finals, yung Magnolia at saka San Miguel. So, maganda yung lineup ng Magnolia, no? Malalim na sila, Bay, si Rivis at saka si Laput, no? Pero ang nangyari doon, pag mayroon kang tatlong malaki, masyadong masikip yung half court. Masyadong congested. At itong mga perimeter players ng San Miguel, like si CJ Perez at saka si Benny Boatwright, mabibilis tong mga to. Although matangkad si Benny Boatwright, pero mabilis siya. Yung passing lane ng Magnolia na di-disrupt nitong mga gwardya ng San Miguel. And yun lang naman na nagpanalo sa San Miguel ginamit nila yung kanilang malalim na bench. Okay? Kasi kita mo, pag diba si Marcio nag-start. Pag pinalitan mo si Marcio, sino papalit sa kanya? Terence or even si Jericho Cruz. Diba? Kaya sinasabi ko, yung small forward position nila lumalim with Trollano and Teng. Diba? Interchangeable yung mga yon. Hindi na utilize ng Magnolia yung kanila. Yung sabi nga nung isang nag-comment sa YouTube coaching yun, dapat finals. Kung alam mong malalim yung kalaban mo, maglabasan na kayo ng although sige, hindi natin alam baka strategy yan ni Coach Chito. Strategy yan ni Coach Chito na hindi niya ilalabas yung lalim ng bench niya. Kasi, tingnan mo yung press ng Magnolia. Yung kanilang pressure defense, nabi-break Nabi-break. Pag pinasok mo si Terence, si Jericho Cruz, Simon Enciso, press break mo, sira na. Yung pressure defense mo, yung press mo, sira na yan. Sira na yan dahil lang gagaling humawak ng bola. Si Terence nga parang second, third quarter lang naglaro pero umiscore din, di ba? Ibig si Terence Romeo scoring kahit dalawa yung nakatutok sa kanya. So, yun nagamit ng San Miguel yung lalim ng bench. And si CJ, si Marcio got good games. Even si Jericho Cruz. Si Benny Boatwright, hindi lang siya yung pang post up Pwede mo rin siyang ilagay sa 3-point area, pick and pop, di ba? At saka pwedeng on the move si Benny Boatwright. At saka maganda ron, Benny Boatwright is on Tyler Bay. So medyo nababawasan yung effectivity ni Tyler Bay dahil si Benny Boatwright ang nakabantay sa kanya from the start. So yun yung magandang ginawa ni Coach George. Talagang inilagay niya agad. Simula pa lang babantayan na ni Benny Boatwright si Tyler Bay. Kasi nagka-cancel out yung dalawang import. Magandang ginawa ni Tyler Bay pero talagang maraming bala yung San Miguel. Hindi natin alam Although tama yung observation o nag-comment na hindi ginamit ni Coach Chito yung kanyang bench. Pero parang pinapakaramdaman niya gaano kalalim. Kasi game 1 pa lang Kasi si Eriobu, late na pinasok, Eriobu scored consecutive points. Baka si Joseph Eriobu yung itatapat niya dun sa number 3 or number 4 ng kung sino yung gagamitin na number 3 at number 4 ng Magnolia. Yun ang papahirapan niya sa Yun ang papahirapan niya sa papadepensahin niyo. Sige, depensahan niyo si Joseph o si Joseph ang dedepensa sa inyo. So yun siguro magiging strategy ni Coach Tito kasi game 1 pa lang Sometimes coaches do that. No, hindi sila naglalabas ng baraha kasi game 1 pa lang. They would try to know kung gaano kalalim yun kasi 7 games yan game 1 pa lang. Lalo na sila yung mag-a-adjust. So siguro isa doon sa adjustment nila is mas malalim yung gagawin nilang maybe sa start. Kasi with the Bay, Rivis and Laput, parang masyado silang masikip. No? Yung 3 bigs siguro Tyler Bay and muna siguro Tyler Bay or Rafi Rivis muna, di ba? Wag mo na ilagay si Laput. Or, di ba, wag ka munang yung tatlong malaki kasi pag nagtatlong malaki ka, minsan congested yung court
hindi mo mapapa-atake yung mga players like yung mga walang space, si Polly, sila Gio na do their thing kasi nga masyadong malaki, masikip yung court. So dapat ang gawin nila, luwagan nila yung court, luwagan nila yung half court para mapahirapan yung defense nung Kasi ang daling dumepensa dahil ang sikip ng sikip ng court ng Magnolia dahil tatlong malaki. Although kontrolado mo yung rebound pero mabagal naman yung reaction mo. So kailangan balance 'yon na ang reaction ng players mo is mabilis at the same time nakokontrol mo yung rebound. So, yun lang po.